Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,217 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mabuhay po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung sa local politics po, no? Diyan sa Maynila, no? Okay? So, diyan po sa Maynila, ang napapabalitang tatakbo, no? Ay si Mayora, no? Mayora Hani Lacuna at si Yul Servo na ngayon ay Vice Mayor, no? Pero, kung titignan mo naman, napakadugyutin na ng Maynila. Pansinin niyo po, madaling bumaha, madumi, madami pong mga street beggars diyan, marami pong natutulog diyan sa mga iskinita, marami po natutulog diyan sa mga underpasses, sa overpasses. Napakadumi po, no? Napakadumi. Intramuros na nga lang eh. Pero alam naman po natin na hindi po sakop ng Maynilang Intramuros per se, no? Yung may Intramuros administration po diyan. Anyhow, madumi pa rin. Madumi pa rin. Paligid ng City Hall, sa baba ng ngalan ng City Hall, madumi pa rin, di ba? Yung ano diyan, yung water fountain, no? Musical water fountain, hindi po maganda, no? Yung Bonifacio Shrine diyan, hindi rin po maganda. Hindi po talaga maganda, no? In short, okay? So napapabalitang tatakbo din po ulit si dating mayor at presidential candidate na si Isko Moreno sa darating na eleksyon. No? Sabi niya, walang utang na loob, wala daw sa utang na loob as long as dapat hindi napapabayaan ang serbisyo ng para sa mga taga Batang Maynila, no? Now, ang inaano nila, bubuo sila ng bagong local politics, no? Ang bagong local politics nila, bagong party nila, local party nila ay ang Bagong Maynila, no? Parang sa Caloocan din, no? Bagong Caloocan. Ay nako. Pilipinas, bagong Pilipinas, parang gano'n, no? Anyhow, ganun po talaga, no? Ganun po talaga ang politika, no? So, ang namamataan ni dating mayor, Isko Moreno, ay yung si Ali Atienza. No? Si Ali Atienza po ay anak po ito ni dating mayor Lito Atienza. Oh, ay si Lito Atienza nagtagumpay bilang mayor ng Maynila. Ngunit ito ay hindi pa yata po ito nananalo. Hindi ko alam kung naging konsihal na po ito, no? Pero tumakbo po itong congressman, tumakbo po itong vice mayor, tumakbo rin po itong mayor, lahat po talo. No? Hindi ko po alam kung maganda pong sinyalis ito, no? Si ano po, si Ali Atienza ay business person to, no? Naging ano to, real estate at ano din po, real estate company, no? At naging ano po to sa technology, kumbaga siya, no? Ayan. So, okay, so ano na, no? Parang umuugong na talaga ang lumalakas na ang tambalang Moreno at Atienza. Okay? Ito ano pa lang naman to, ugong-ugong pa lang na yung dating former local executive natin ay talagang bumubuo na ng kanyang partido. Okay? Malakas ito si Isko Moreno. Considering marami siyang nagawa aesthetically, di ba? Ayan. Okay, so ang partido daw nila ay Bagong Maynila and talagang talagang very active siya to reach to political clans, no, in the city or other yung mga councilors natin at mga congressmen and women natin diyan sa Maynila ay talagang nililigawan naman ni dating Mayor Isko Moreno, no? So maraming speculations na talagang yung possible face-off, no, between Domagoso and current administration Mayor Lacuna, while the former mayor has already formed a partial slate of councilor candidates, no? His complete ticket remains uncertain. Isa sa mga tatakbong konsehal ay yung kanyang anak, no? So ibig sabihin, fino-form din niya ang anak niya to run for councilor and then maybe later on as vice mayor, maybe later on as a mayor, no? So yung anak niya ito ay batang ama to, batang ama, no? So the recent split, no, yung between Moreno and his former allies in the Ascenso Manileño Party
ay talaga namang nag-fuel ng political intrigue, no? Kasi ayaw na daw niya. Hindi ko alam bakit ganun. Dahil nga po nakita lang po natin si Mayor Hani Lacuna at si Vice Mayor Yul Servo na nag-grace sa pag-open ng coffee shop ni Mayor Isko Moreno, no? Ano kaya napag-usapan nila doon at hindi nagustuhan ni Isko Moreno, no? Baka sinabing ang pait naman ng kape mo, hindi masarap ng kape mo, hindi masarap yung mga pastries mo, etc. No? Baka ganon. Hindi po natin alam, no? Kung ano sinabi niya. Pero anyhow, pinapaniwalaan ng mga observers, no? Katulad ko din, no? Yung between, pwede pa, posible pa namang mangyari yung reconciliation natin, no? Especially if a prominent political figure decides to run for mayor. Ha? Sino kaya yon? Si Amy Marcos kaya yon? So anyhow, hindi po. Okay. So, pwede, marami pong posibleng mangyari, no? Si Isko Moreno tatakbo bilang senador ng Pilipinas, susuportahan ng Maynila. Okay? Kaya lang po hindi kasi po consistent. Mataas po si Yorme sa Senado, pero yun ba ang political inclination niya? O di kaya naman kaya niya ba? Something like that. Pero alam ko kaya naman niya din. Pero baka hindi kasi yung political inclinations niya sayang. At syempre, iisipin mo din yung future, no? Katulad ng sinabi natin noong 2022, sana hindi pa siya tumakbo bilang mayor ng 2022. Ng presidente ng 2022, tumakbo na lang siya ng 2028. Kung mapaganda niya ang Maynila. Ngayon, may pagkakataong umpisahan uli yun, no? Tumakbo siya ngayong 2025 at pwede na siyang tumakbo sa 2034 bilang presidente ng Pilipinas at baka manalo siya doon. Considering kung mapaayos niya talaga ang Maynila. I mean, parang Singapore, malinis na malinis, maganda, malinis talaga as in, di ba? Pwede niyang magawa ito. Kaya naman niya itong gawin. No? So, talagang ngayon, marami po nagsasabi na si Mayor Isko Moreno, dating Mayor Isko Moreno, ay talagang inaay niya si Ali Atienza, no? Yung anak ni Lito Atienza, na dating DICT secretary, at rin to, para magkakaroon ng tambalan, no? Tambalang Isko Moreno at Ali Atienza versus Hani Lacuna and Yul Servo, no? Ano nga ba nagawa ni Yul Servo? To recall, Lacuna has clarified that she will remain Ati Hani to Isko Moreno. Dahil nga po, open naman na may utang na loob si Isko Moreno sa mga Lacuna, lalong-lalo na kay Danny Lacuna. Pero syempre, sinasabi din natin na hindi naman dapat utang na loob lang, kundi pagsisilbi sa taga Manila. Okay? Sabi niya nga, maaga pa daw para pag-usapan ng eleksyon. Nako po, ilang buwan na lang ba bago Oktubre, no? Imposible naman mag-decide ka na Oktubre pa lang, di ba? Magpa-file sila ng candidacy nila, October 1 to 8. Hindi dapat ganon. So tama lang yung ginagawa ni Isko Moreno. Baka tingin ko walang balak ito tumakbo bilang mayor si Isko Moreno nung una, pero napipilitan lang siya dahil nga po sa pagsabi ng mga constituents niya na tumakbo na siya, no? Okay, so sabi naman ni Mayor, ang top priority daw niya ngayon ay yung pagsisilbi sa bayan. Magkaiba po kasi sila ng priorities no? Priority po kasi talaga ni Isko Moreno, aesthetics. Pero susunod yung mga ganon. Si Mayora, ang priority niya is social. Social muna, tapos later on. Kaya parang may pagkakamali, no? Dapat sinabay man lang niya hangga't maaari. Nilinis niya ang Maynila para naman maging okay, maganda ang kakalabasan ng Maynila. Pero hindi po ganoon Hindi po ganoon ang nangyayari. Okay? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman upang we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.